Hi, good morning. So, bale, gagamit tayo ng beta para as reference for encoding ng mga information in remittance of our withholding taxes using 0619E or 1601EQ at yung 1600. So, bale, ang mangyayari, yung beta na BIR documents na nag-generate doon, magiging reference na lang ito, no, para ma-input natin yung data to the EBIR form offline. So para maka-receive tayo ng email confirmation na nasubmit natin online. So yung mga bangko or land bank ay nag-require na ng email confirmation. So wala tayong mga gawa dito. Hindi na tayo pwede mag-directang mag-print sa beta, kundi magiging reference na lang to para sa pagpasok ng mga information gamit yung EBI form offline. So, ito yung mga steps, no? O-open tayo ng beta, no? Tapos punta tayo sa BIR Docs. So, habang ginagawa natin to, mag-download ka na ng EBIR form offline. So, paano ba mag-download ng EBIR offline? So, pupunta ka lang sa Google, tapos i-type mo lang dito sa search is yung EBIR form offline installer. Tapos, pupunta yan dito, magpapakita ng mga kung saan mo pwedeng download. So, dito tayo na-download sa mismong website ng BIR. So, open mo lang to. Tapos, baba ka lang ng konti. May makikita ka dito to download the offline EBIR Forms Package version 7.9.4.2. So, ito yon. Okay? So, kiklik ko siya. Then mag-download siya dito. So actually na-download ko na. Okay, kung wala ka pang EBIR form offline or ang version ng EBIR form mo ay hindi version na to. Ito kasi yung latest 7.9.4.2. So once na-download ko na, pupunta naman yun sa downloads. Ito yun, no? EBIR form package 7.9.2. May number 2 kasi na-download ko na siya dati. So, open mo lang, then install ko. Ngayon, may naka-install na ditong EBIR form. Pero kapag gusto mo mag-install uli, wala namang problema. Kasi yung data mo na naandito, existing, is mariretain naman yun. So ngayon, install ko para makita mo paano siya mag-install. So pinili ko lang yung run, tapos yes, tapos yung wizard, next, tapos sa drive C pupunta yan. No? Tandaan mo tong lugar na to, sa drive C pupunta, ang folder ay EBIR Forms, then next, then ang pangalan ay EBIR Forms na folder, then next, then install. Okay, then finish. Okay, so saan pupunta yun? No? Puntahan natin kung na-install siya. Punta ka sa Drive C, tapos hanapin mo dito yung EBIR form. Ito. Supposedly, after your installation, lalabas tong EBIR forms na folder, tapos i-click mo lang siya. Then to open yung BIR form offline, ito yung icon niya. So, i-open mo lang. So, ito yung itsura ng EBIR offline. So, ready na yan. So, lagyan mo lang ng information muna. So, hindi ko alam yung information ng barangay sa ulo. So, pupuntahan ko yung beta. Okay. So, once na open mo na yung beta, ang gamit ko nga pala dito is year 2023 for demo purposes. So, wala namang problema. So, punta ka dito sa BIR Docs. Then, select mo yung month na i-report natin. Kung ngayon ay May, so yung April na transaction ang kailangan nating ma-remit before May 10, no? May 9 pa naman ngayon. So bale lalabas dito yung information. Dati ginagawa natin right away, ito na ipiniprint natin. Then on a context na since na pinapareceive naman natin sa BIR, binabayaran yung sa BIR. Since nare-remit naman natin ito at binabayaran sa land bank, yung land bank na ang magsasubmit ng manually ng payment natin. So ngayon, ang gusto ng land bank na merong email confirmation na submit natin online.
So therefore, hindi na pwede yung ginagawa natin ngayon. So ang gagawin natin is magiging reference na lang itong beta BIR docs. So ito yung 0619E, disregard mo na yung year yan, 2023, ngayon ay 2024. So ito yung na-generate na form, na data, no? So magre-register muna tayo sa profile. So ano bang EIN nito? 209-859, oops, 889. So ito yung TIN, 889, tapos 30. Tapos tab lang pala ng tab, no? Every time na nililipat ka ng field, tab button diyan sa keyboard mo. So kapag tinab ko to, actually meron na ako ditong file, no? Kapag tinab ko to, mag-automatically lalabas yung information. Yan. RDO 057, yung line of business, then barangay Baclaran ito, no? Yung address, tapos yung code, yung telephone number, sa akin naman yan, tapos yung email, gamit ko, email address ko yan. So now, for first time user ng EBIR form of line, so once na pinasok mo yung TIN mo, hindi lalabas automatic yan. So kailangan mong pasukan muna ng data. Ito ay ano lang, nisanan lang, no? Kung once na na-save mo yan, once na napasok mo na yan at nag-fill up ka, lalabas, magko-confirm uli, papasok mo ulit yung TIN plus email, then masisave na yung data. So every time na maggagamit ka uli ng EBIR form, ipapasok mo lang yung TIN mo, lalabas na ito. Pero kapag first time user, hindi lalabas to, kailangan mo manually pasok. So pipiliin mo yung 057 if you are sa Kabuyaw, no? RDO 057 niya. Tapos line of business, ilalagay mo dito ay barangay government. Okay. Make it sure na lang pala, no, hindi nakikita dito kung naka-caps lock o hindi eh. So yung email address na lang muna. Kapag tinay ko dito, oy, naka-caps lock. So, okay lang. Blankoan ko muna yan. So, balik tayo dito. Barangay government. Kapag SK ka naman, barangay SK government. Nilalagay mo dyan. Tapos, kanino nakaregister yung TIN na to? So, nakaregister yan sa Barangay Baclaran Government, Cabuyao City. So, Barangay SK Baclaran naman kapag sinabi mo gano'n. Kapag naman SK naman. Tapos yung address, o syempre yung address ng Baclaran. Tapos ang zip code 4025, then yung working telephone number, lalagay mo dyan. So, kung bago kang treasurer, ilagay mo na yung number mo, yung number mo mismo. Then yung email address, papalitan mo na to, no? Lagawin natin yung email address na working. So in our case, kunwari pamas.mgt@gmail.com. So ito ay working email. Dapat sigurado ka na ma-access mo yan. Dahil dito papasok yung email confirmation na nasubmit natin online itong form na to. Okay, so bale, since binago ko yung email address dito, pinutin itong fill off, lalabas yan yung ganito, yan, lalabas yung confirmation. Nakablanko yan sa inyo kapag first time user. So ipapasok mo ulit yung TIN. Okay, then confirm email, since binago ko na, so dapat ay parehas din ng email address na nilagay mo doon kanina. So isasubmit ko na to. Yan. So naka-register na ito itong aking information, no? So since na-registered na siya, pipiliin mo ngayon yung 0619E. Okay. So sa pagpili ng form, dapat maging maingat ka dahil mangyayari wrong filing ng return, hindi rin tatanggapin sa bangko. So in our case, ginagawa natin yung April, so non-quarter ending, 0619 ipipili natin. Ngayon, kapag quarter ending na siya, gagamitin mo na yung 1601 EQ. Okay? This is in reference with the withholding tax expanded sa government. So pipiliin ko itong 0619E since ito naman yung ginagawa natin. So once na naka-highlight na yan, hintayin mo, tapos yan na. Lalabas dito yung mga period na ginawa mo dati. So kung first time user ka lang, so hindi lalabas yan.
Okay? So every time na gumagawa ka at na-save mo ng tama, papasok dito. Okay? Kung pwede mong balikan yan, actually, kung sakasakali meron ka ng save dito, ibubulat yung bullet lang, napipiliin mo lang, tapos view. Okay? Pwede mo rin i-delete. Pero in our case, hindi naman natin gagawin yun. Magpipill up tayo ng bago. So, hindi na natin ito titignan. Sa iyo, wala pa yan. No? Kapag first-time user, wala pa nakalagay dyan. Once na nagawa na natin, lalabas na yun dito. So ngayon, fill up na tayo. Once na napili na natin itong 0619E, fill up. Background information saved, then okay. Antay mo lang mag-load. Yan. So, bale, yan. No? Pipiliin mo ngayon, April 4, no? Kailangan mo itong ma-check mabuti kasi sometimes, lalo na yung mga ibang form, automatically, kung anong date ngayon, May, nilalagay dito 05. So, be sure na i-check mo na April yan. Tapos yung year, 2024 naman. Tapos, ang due date niyan, huwag mo nang baguhin. Amended return ba yan? No. Kapag hindi ka naman mag-a-amend. Any tax withheld. So, ngayon, kung meron kang na-withheld, yung barangay, ay yes mo. Kapag wala, no, then diretso validate na yan. Sasabit mo online yon. Okay? Kapag zero. So ngayon, kapag hindi naman zero, merong withholding, yes mo siya. Then yung mga nakalagay dito, okay na yan. Tapos okay na. Dito ka na ngayon pumunta sa number 12. Since na tayo ay barangay, so government to, pipiliin mo yan. Tapos amount remittance. So titignan mo na ngayon yung beta. Kunwari ito ay 2024 So, nakalagay dito 8204.76. So, yun ang lalagay ko ngayon. 8204.76. Tapos, tab. Okay na yan. Tapos, validate. Okay? Lalagay tayo, validation successful. Click on edit if you wish to modify your entry. So, okay na to. Ngayon, halimbawa, nagkamali. Ay, mali. Edit. Pindutin mo na yung edit. So, paltan mo na ngayon kung ano mga papaltan mo. Kung hindi man, tapos na. Validate na uli. Okay. Tapos, is-save mo na. Save. Yan. So, ito yung save file which is papasok. Makikita mo na ngayon sa profile. So, dapat tingnan mo yung date no April 4. So, tama ito. So, yung okay ko na. Then, background information save. Okay. Then, ang gagawin natin is sasubmit na natin. Submit. Pindutin mo yung submit, tapos please ensure that you have an internet. Dapat may internet ka. Hindi gagana yung submission natin kung wala kang internet. Are you sure you want to submit? Okay. Tapos lalabas yan, dialog box uli. Parang meron dito sa kabila. I-okay mo lang din dito, yung nasa side dito. Hindi ko siya ma-okay dahil hindi naman ito yung information. Nangyari tayo kapag in-okay ko to. So, ika-cancel ko na ha. Pero kayo, i-okay nyo, then para masubmit sa online at magkaroon ng email confirmation. Kapag in-okay mo to, may lalabas uli dito na another okay siguro, nalimutan ko na. Parang kumbaga, kino-confirm lang na sasubmit mo through internet. So, i-okay mo yon. Then after mong okay, wait ka lang ng konti, tapos magno-notify yan, may magpa-pop up uli, na ang certain return na ito ay na-send doon sa email address na nilagay mo. Okay? Tapos, okay na. Okay na yon. Tapos, ipiprint na natin itong email, itong return. So, hindi na natin ipiprint yung beta, magiging reference lang. Dito na tayo magpiprint since ginawa mo na dito eh. Okay, then, ngayon, minsan nagpa-pop up, meron nagpa-pop up dyan, hindi successful yung email, yung submission mo. Ang gagawin mo, uulitin mo lang uli. No, babalik ka dito sa form na to, then submit mo uli. Hanggang sa may mag-notify na yung certain return mo ay na-email na doon sa email address na nilagay mo. Then wait na lang, bubuksan natin yung email na yon para makita mo yung EBIR confirmation. So, mamaya bibigyan ko ng sample ng itsura ng email galing sa BIR. So, ika-cancel ko na. Okay? Tapos, ako lang kinancel ko lang siya kasi ayaw kong isend online. No?
Tapos ipiprint mo na siya dito. Print. Okay? Tapos this must be printed on A4 size paper. So, okay lang naman kahit yung long band paper, no? Okay lang naman 'yun. Na doon i-print. So okay. So file, print. Ito na ipiprint mo 3 copies. File, print. Ito na pala. Yan lumabas na. So pili ka ng printer mo. Then, wag mo na baguhin yung mga settings niya. Okay na yan. Okay? Then, print. 3 copies. Ito, 3 copies. Print ko na rin para makita mo. Ay, hindi mo pala makikita. Wala akong picture. Ayan, pinrint ko na siya. So, nagpiprint na siya sa printer ko. 3 copies. Okay, once natapos ka na dyan, file, cancel mo na. And file, main screen. Yan. Babalik ka ulit dito sa may colored. Yan. So, hanapin mo dito yung pumasok na na-save mo. So, yun, April 4, 2024. Kung first time user ka, ito lang lalabas dyan, una. Yan. So, okay na. Tapos na tayo sa Series 619E. O again, kapag mga quarter ending, gagamitin mo 1601 EQ, then ito naman yung information na gagawin mo. Kakopy mo lang yan. So, paano ba yan? O, gawin natin para sa next month, sa June pa pala, sa July pala. So, pipiliin mo ngayon 0619E pag sa July ka na gumagawa para sa second quarter. Ito yung 1601 EQ. Pipiliin mo yan. So, lalabas uli 1601 EQ. May lumabas uli na mga information ko dito, which is dati nagpa-file ako dito. So, lalabas pa rin yan. Kung pag first time user ka, hindi lalabas yan. No? So, saan pala may lalabas kapag na-save mo na. So, fill up ko na ulit. Fill up. So, ngayon, hindi ito yung gagawin mo. No? Gagawin mo yung 0619 lang. Ito ay gagawin mo sa second quarter, which is July. So, second quarter na to, July. So, hanapin natin yung beta. Piliin natin yung pang June. May magno-note naman dito. Note, this is quarter ending. Use 1601 EQ form. So, dito tayo pupunta. Ito yung gagayahin natin ngayon. So, paano ba yan? So, second quarter na yan, no, is in our example. Tapos, may withholding ba yan? Kapag no, wala kang withholding nung April, May, and June, so no yun. Kapag naman meron, yes. Then, category of withholding agent is government. Tapos, ATC. So, pipiliin mo ngayon yung ATC coming from beta. Ito yung mga ATC, no? WI 640. Yung may yung may amount lang. Itong 0, yung WI 640, 0 eh. Then, WI 157, merong amount. Tapos, WC 157, 0 din. So, ito lang pipiliin mo. WI 640 saka WI 157. So, piliin ko na WI, click, WI 640. Medyo mahirap lang kapag hindi ka pa sanay. Ito, WI 640. Ewan ko kung pinagsasabay ito. Teka lang, patesting ko lang. Tapos WI 157. Subukan ko pagsabayin. WI. May WC kasi, no? WI tayo individual. WI 157. Ayun. Magkatugsong lang pala. Okay. Yun, pwedeng pag doon, no? Pwedeng dalawa, no? Dalawa kaagad. Then, okay. Yan, lalabas yan. WI 640. Yung pinili mo lang. Tapos yung amount ay from the beta. So, 195 1954868. One nine five four six 1954698 ba? Nalimutan ko na.
195, 4868. 4868. 195, wait. 195, 4868. 195, 4868. Yun. So 1% siya, 19,548. Tignan mo kung 19,548 yun. So 19,548.68. Tama. Yung isa naman ay 199,000. 199,000. So tab lang ng tab. So tama yun, 23,528.68. 23,528.68. Tapos first month, quarter, kung meron man lalabas yung amount na yan. So 8,204.76. 8,204.76 yung first payment ng first month ng quarter. Tapos yung second month naman ay 10,501.47. Oops, 10,501.47. So yun. So babayaran mo yung 4,822.45. Tingnan natin yun, 4,822.45. So hinapi lang natin reference ng beta, no? Then validate, unable to select second quarter. Okay, kasi sorry, kasi May pa lang ngayon, no? Hindi mababalidate, no? Pero kapag naging naging July na at tapos na yung second quarter, so pwede na i-validate to. Okay, so ganoon lang din. Then save, then print, then submit. Submit, then print. Okay, so yun ang gagawin mo kapag quarter ending, no? So okay na to, hindi ko siya masisave guys dahil hindi pa naman quarter. O pagpalagay ko, gagawin ko 2023 para for purposes of demonstration na para mag-validate. Malakas ka sa akin eh. So validate second quarter. So pass na yan, validate. Ayun, nag-validate na. Then save ko na. Huwag ko save kasi may nakasave na dito. Then submit. Then print. Okay, so tapos na yung pang-quarter mo, no, sample. Then balik na tayo. Ano pang isasabit mo ngayon? Susunod na submission natin, yung 1,600. Ito naman. Ito medyo matagal-tagal, mahaba-haba to. So sa beta, palitan natin uli, gawin natin April. Yan, tapos 1601 na 1,600. Then refresh, don't forget to refresh. Kasi kokopyahin mo ngayon to, no? Kapag balance proceed in printing na, so therefore, ito rin kokopyahin natin. Pero balik tayo sa print 1,600. So hindi mo na ito ipiprint, no? Ipiprint ka na galing sa EBIF form after mong ma-submit online. So ito lang, para maging reference lang ulit. So paano ba yan? Piliin ko lang yung 1,600. Yan. Then, okay, again, walang lalabas dito kapag first time user ka. So, lumalabas lang yan every time na nakakapag-save ka na. So, magpipill up yan ng maraming. Dire-diretso lang yan. So, fill up. Okay. Hintayin lang natin ulit. Okay, ito, May, lumabas. Pero April yung papasa natin. So, make it sure na i-chase mo sa April, ha. Kapag yan, di mo na masyado ka mabilis, nalimutan mo, di mo nakita, May pala yan, pang April transaction yung gagawin mo, penalty ka doon, okay? Hindi ka tatanggapin ng bangko. So, make it sure to chase the date, no month April for this period, no, for remittance of this period. Any tax withheld, again, kapag wala tayong na-withheld, no lang yan, then direkta ka na agad na mag-validate. Then kapag meron naman, so yes natin. Then ito ba category ng withholding agent, government. Okay, then ATC uli. Makikita mo dito, may ATC yan. Fill up, click, then pipiliin mo ngayon na generate sa beta kung anong mga ATC ito. WB010 saka WBOY080. Okay, so WB010 5% yun. Then WB080 nasa gitna yun. Ito.
Make it sure 3%, no? Kasi meron pong WB080 na 1%. Ito yung dati, yung nagkaroon ng pandemic. So, binaba yung percentage ng withholding. So, dati ay 1% lang. So, ngayon ay 3% na uli bumalik. Dito ka sa taas. Make sure kasi hindi ka magbabalanse sa beta kapag hindi mo to nagawa. Okay? Ito na yun. Then, okay. Ewan ko lang tong version ng beta kung naka 1% to. Naka 1% ito ha. Yung sample ko kasi 2023, ngayon 2024 na, dapat yan ay 3%. Okay? So, therefore, hindi tayo magbabalanse dito. Pero for the sake of discussion lang, ito pa rin yung information. Pero yung amount na mag-generate dito, iba na dito sa EBR form. Okay? So, magsasample na lang ako dito. Kunwari ang nakalagay sa beta, kunwari lang, no? 100,000 saka 50,000. Okay? So, gagawin ko ngayon, 100,000, then 50,000. Okay? So, yan lang yan. Sample lang to, no? Hindi ko na sinunod yung beta. Tab, 6.5. So, 6.5 yung babayaran natin. So, ngayon, ito yung mahirap. Kung ano yung generate sa beta na supplier, punta ka 1600A, itong apat na to lumabas sa akin. So, depende kung sino yung mga na-withholdan mo ng period na yun. So, magkakaiba tayo. In my case, apat yung lumabas. So, therefore, itong apat na to ang kailangan nating ipasok doon sa EBR form. So, ang gagamitin mo, ito. Itong TIN na to, no? Iko-control C mo ngayon yan. Control C. Lalagay mo ngayon dito sa first column, control victory. Yung para hindi ka na mag-type. Tapos ang individual, hanapin mo itong Rax Fuel, control C, control V. So para papasa na lang yun, para mag-copy mo lang. Then ATC, ano bang ATC na nakalagay doon? WB010, hanapin mo yung WB010. WB010, ayun. Unang taas, then okay. Yan na. So, in my case, para lang mag-equal dito, dapat equal kasi dito no? Yung total niyan, saka yung total dito, dapat equal. So, in my case na lang, no, para lang mag-equal siya, kunwari, ito yung binilan natin ng 100,000. Okay, yan. Tapos, second column na tayo, no? Second row. Ayan. Pipiliin ko na to. Kunwari lang, guys, kunwari lang. Dalawa na yung lumabas sa akin para mabilis ang sample natin. Pero kung anong lumabas dyan, dapat yun ang ilalagay mo sa ATC. So, in our case, for example, itong dalawa lang para mabilis sa example natin. Pipiliin ko na yung TIN na nandiyan sa kanan. Then, dito yung cursor mo sa second row, control victory. Okay? Control V, ibig sabihin. Then, itong Genenis Foods, control C, yung pangalan. Then, control victory, V, control V. Then, ATC ay, anong ATC noon? WB080. WB, so parting gitna siya, WB080. Ito, make sure 3%, ha? Huwag yung isa, no? May 1%. So, WB03. Okay. Okay. So, ngayon, ay gagawin ko na itong 50,000. Hindi ko na gaginaya yung amount doon, ha? Ito para lang for the purpose demonstration. Pero kung halimbawa, kaka-copy-paste mo na lang din yung amount na to. No? For example, ito, no, control C, kunwari lang, tatry ko nga kung pwede. Ito kunwari yun, control victory, ayun. So, pwede, kaka-copy-paste mo yung number. So, ibabalik ko na lang sa 100,000 para mag-equal siya. Hindi mag-validate to kapag hindi equal. Yan, 6.5, lumabas sa taas, dapat 6.5 din, lumabas dito sa pinakababa. Then, validate. Kapag hindi nag-validate yan, may error na labas dyan. So, hanapin mo yung error, sasabihin naman dyan. Then, okay. Then, save. Di ko na isa-save. Then, submit. Okay. Kapag sinubmit mo ulit, yung procedure natin kanina, lalabas pap lang yun. Kapag unsuccessful, magsasabi naman siya,
ulitin mo na lang uling submit. Then print na to. So ito yung piprint mo na. Hindi mo na ipiprint yung nasa beta. Ito na yung gagamitin mo pag-print. No? Control P. Pag-print doon sa payment ng ating BIR. Okay, so basta nasubmit na natin, pupuntahan mo na yung email address, no? Email address mo. So, sample tayo ng email na makaka-receive. So, mag-open ako ng Gmail ko. Okay, so, ito yung email. Magpa-pop up dito, no? Magpa-pop up dito yung tawag dito, yung email BIR form. Ano yung tsura nung pop-up nun? EBR form. So, search natin. Yan, ito yung tsura nun, no? EBR form na email. So, since na accounting firm kami, kaya expect mo, marami kaming mga ganito EBR form. Pupuntahan mo yan, lalabas siya ngayon dito. Ito yung itsura ng email confirmation. Kung ganito naman lumabas, medyo maliit lang, kailangan mo itong pindutin. Yan, para lumabas yung marami. At then, isaka mo siya i-print. Okay, medyo mabagal lang yung internet ko. Wala yan ito. Okay, ulitin ko na lang. Ayun, lumabas na pala. So yun, ito ay tsura ng email confirmation. So ipiprint mo yan, pili ka lang ng printer mo, then print 3 copies din. No? So nilalagay mo yan doon sa face ng above yung doon sa na print mo na 06190. Okay, by the way guys, ulitin ko lang. Makikita mo dito no, sa email confirmation, make it sure, halimbawa to 1601 EQ, lumabas sa akin, yung panahon kasi na to, nagpasa kami ng 1601 EQ sa certain client. So 1601 EQ 2024. Lalabas sa iyo dyan is 0619E 2024 at hanap na lang tayo ng EBR form. Nasubmit ko noong April 10. April 10. Mas marami pala yung kabila. Mag-open ako dun sa account namin. Mas marami dito. So, EBR form, hanapin mo lang. Pero lalabas na dun kung sakasakali. Kapag dumating na, no? Ayan, hanap tayo ng mga May 10, April 10. So, hindi pa kami nakapag-submit ng May 10 ngayon, kaya wala pa mga confirmation. Itong April 11. Ito. Ayan, 1601C, 1601C, 1601C. Hanap tayo ng 0619. Puro 1601C. Wala pala nung April. 1601 EQ pala yun. Hanap pa tayo later. Ito, pang February. Yan, ito. Ganito yung tsura niya, no? Yung TIN ng barangay nyo, 0619E, tapos yung May na to. May, 04, April pala. Tapos yung date ng submission, yan. So, para may print to, kapag mayroong hindi pinakita yung sa baba, pindutin mo lang to para lumabas yung marami. Tapos may 3 dots dito sa taas. Then print. Ayan. So ito yung piprint mo. That is for 0619E Okay Tapos since na dalaway gagawin natin, 1600, hanapin mo naman yung email confirmation na may 1600. So yun ang kapartner ng return ng 1600. So same manner, ganun mo pa rin siya ipiprint. Kapag 1601 EQ na, no, darating ang panahon, may quarter ka na,
So, yun din yung lalabas naman, 1601E. So, okay na tayo. So, that's it guys. So, tignan natin yung ating review. So, nag-download tayo. Okay na, na-install na. Pinila pa na natin EBR form profile. Use active email address, no? Then, from BIR docs, select period. So, April yung ginawa natin. Then, manually copy the data from beta to EBR form yung ginawa natin. Kinopya lang natin. Then, iba-validate natin. Then, submit. Okay? Submit online. Then, ipiprint natin yung form generated from the EBIR form. Hindi na tayo magpiprint na galing sa beta. Kundi sa EBIR form offline dahil ginawa rin naman natin doon. So, magiging reference lang na natin yung beta na generation ng BIR. Then, wait for email confirmation. So, usually, mga 5 minutes to. Kapag mabilis lang, usually, tumatagal ng 24 hours. So, in fact, kapag may system, ano pa sila, lag, minsan inabot pa ng mga isang linggo. No? Pero ngayong namang araw na to sa tingin ko, mabilis lang yan. Just check your email. So tumingin ka rin din sa spam, baka doon pumunta kapag wala pa yun sa inbox mo. I-check mo yung spam. Pero kung hindi naman, tayo-tayo ka lang, refresh ka lang, refresh. 5 minutes, 5 minutes. So, yun, ang title nun, EBAR form mismo. Then print mo na yung email confirmation. So that's it guys. Thank you very much. I hope na understand mo, naintindihan mo. If you have any question, just contact me.